Si Sandra ay ang tipo ng babae na handang manatili hanggat kaya pa niya. Lalo na kapag alam niyang malaki ang utang na loob niya sa isang tao. Hindi inaasahan ng babae na magpapakasal siya kay Nathan dahil sa isang kasunduan. Akala niya magiging madali ang lahat. Ngunit ang pangarap niyang buo at masayang pamilya ay unti-unting naglalaho. Nanginginig ang mga kamay ni Sandra habang tinitignan ang iba't ibang kuha ng litrato ng kanyang asawa kasama ang iba't ibang babae. Ano na naman yan? Delivery na naman? Ano ba yan, Sandra? Palagi na lang may nagpapadala ng delivery sa'yo rito sa opisina natin. Hindi pinansin ni Sandra ang kaibigan niya. Hindi rin niya alam kung saan nanggagaling ang mga larawan na nagpapadala sa kanya. Mahigit ilang buwan nang nangyayari ito. Sa tuwing magpapadala ng litrato, palaging asawa niya ang lahat ng iyon, kasama ang iba't ibang babae. Iniisip ni Sandra na baka ay kasamahan lang iyon ng asawa sa trabaho. Kaya dahil doon, hindi maiwasan ng babae na pagdudahan si Nathan na siyang asawa niya. Nagsimula ang lahat ng pagdududa niya sa kanyang asawa. Nang halos araw-araw ay may nagpapadala sa kanya ng delivery kung saan naglalaman ng iba't ibang kuha ng litrato kasama ang iba't ibang babae mula sa bar, hotel o kahit saan pa. Ano ba yung pinagkakabalahan mo riyan ha? At parang ayaw mo kong pansinin. Ano ba yung delivery na yan? Patingin nga! Bago pa man maitago ni Sandra ang mga larawan, kaagad nang hinablot ng kaibigan niya ang hawak-hawak niyang litrato. Teka, asawa mo to? Si Nathan ba talaga to? Nako, sabi ko na nga ba at may tinatago sa'yo yung asawa mo. Ilang beses ko naman nang kasing sinabi sa'yo na hiwalayan mo na yun. Niloko ka na nga nung una, binalikan mo pa talaga kasi umaasa ka pang magbabago yun. Ay nako, hindi na yun magbabago. Once a cheater, always a cheater. Tandaan mo yan, te. Huwag mong pairalin yung kapurukan mo. Baka edited lang yung mga larawan na yan. O sige, defend mo pa ang bugok na yon. Ito edited ha? Tignan mo nga, malinaw na yan o, siya yan. Colorblind ka lang talaga. Huwag ka na ngang umasa na edited to. Kung sino man ang nagpapadala ng mga larawan na to sa'yo, laking pasalamat ko sa kanya dahil baka matauhan ka riyan. Hindi mo deserve ang ganyang lalaki. Hindi ko siya pwedeng hiwalayan. Dahil lang sa ganitong ebidensya lang. Kailangan talagang makita sa akto. Ay, o sige. Tuloy mo yung katangahan mo. Ang tagal-tagal ka na nga niyang niloloko. Papaloko ka naman. Hindi sapat ang larawan bilang ebidensya. Ang sabihin mo, hindi mo talaga kayang iwan ang lalaking yan. Tigil-tigilan mo nga yung katangahan mo. Ay, kung ako sa'yo, sumama ka sa akin mamaya. Ah, saan naman? Sa bar. Kasama ang mga kasamahan natin sa trabaho. Titignan ko lang kung papayagan ako ni Nathan. Ha? Anong akala ng asawa mo sa'yo ha? Robot niya? Kailangan pa talaga yung permiso niya sa lahat ng gagawin mo? Kung hindi ka niya papayagan, ibig sabihin ba niyan, hindi ka rin aalis ng bahay niyo? Makukulong ka lang doon mag-isa? Lagi ngang wala sa inyo gabi-gabi. Ganoon talaga kapag may asawa ka na. Kailangan nating humingi ng permiso sa kanila bilang respeto. Alam ko naman, Sandra. Pero hindi ibig sabihin na kapag mag-asawa kayo ay kontrolado niya lahat ng buhay mo. Ah, basta! Sumama ka sa amin mamaya sa bar. Hindi ka naman maglolo ko noon eh. Katulad ng panggagago sa'yo ng asawa mo. Ang gusto ko lang naman bilang matalik mong kaibigan ay pagaanin ang loob mo. Pansin ko kasi na lagi ka nalang stress sa asawa mo. Bigyan mo naman ng kaunting chillax yung sarili mo. Maawa ka naman dyan sa sarili mo. Sa ganda mong yan, magpapakatanga ka ron. Nako, hindi ba nahihiya yung asawa mo sa'yo? Ang kapal naman ng mukha niya para magloko. Kung wala lang yung pera at hindi ka lang nangangailangan noon, kaya mo siya pinakasalan. Alam ko namang wala ka ring balak na pakasalan yun. Marley, yung bunganga mo. Baka may makarinig sa'yo rito. Oh, bakit? Tama naman ako ah. Sige nga, sabihin mo sa akin mali ako. Kung hindi, bibigwasan kita riyang punyeta ka. Nako,
Kung di lang talaga kita kaibigan, hindi ako masistress sa sitwasyon mo. Titignan ko lang kung makakasama ako. Marami rin kasi akong gagawin sa bahay. Sasama ka talaga. Kung di, ako mismo ang susugod sa babaero mong asawa kung nasaan man yung punyeta na yun ngayon. Uwi ka ng kaibigan ni Sandra. Isang marahas na buntong hininga ang pinakawalan ng babae nang lumabas na ang kanyang matalik na kaibigan sa opisina. Nawala sa isipan ni Sandra ang asawa niya dahil sa pagbababad niya sa trabaho buong araw. Pauwi na sana ang babae nang makatanggap ng mensahe mula sa asawa na ayon rito ay hindi raw ito makakauwi dahil mag-overtime sa trabaho. Hindi ka ba talaga sasama sa amin? Hindi na. Pagod na kasi ang katawan ko. Mas gugustuhin ko na lang na magpahinga. Ay, sige na nga. Ano pa bang magagawa ko? Basta, sumama ka sa amin sa susunod. Hindi yung para kang sirang plaka na paulit-ulit lang ang kwento sa buhay mo. Puro kabahay at trabaho. Huwag naman masyadong seryoso sa life. Di porket may asawa ka na. Oo na, sasama ako sa inyo sa susunod. Mag-iingat ka ron ha. Bawas-bawasan mo ng kaunti ang kaharutan mo. Baka magugulat lang ako na buntis ka na. Nako, anong juntis-juntis na pinagsasabi mo riyan? Gumagamit ako ng proteksyon, no? Nag-iingat ako sa buhay. Hindi pa ako handa magkaanak. Basta, mag-ingat ka ron. Huwag masyadong magpakalasing at baka hangover naman sa umaga ang lagay mo niyan. Oo na, tama ng pangangaral. Hindi mo nga mapangaralan ang sarili mo eh. Napairap na lamang si Sandra sa kaibigan. Nang makaalis si Marley, maya-maya pa ay naisipan niyang ligpitin ang mga gamit niya para umuwi. Paalis na sana siya ngunit napatingin siya bigla sa cellphone niya nang mag-vibrate ito. Kaagad niya itong tinignan. Nangunot ang noo niya nang makita ang isang unknown number. Dahil sa kuryosidad ay wala sa sariling binasa niya ang mensahe mula sa unknown number. Isang address ng isang bar ang pinadala sa kanya. Handa na sana siyang i-delete ang number sa pag-aakala na nagkakamali lamang siya sa pagkakabasa. Ngunit halos lumakas ang tibok ng puso niya nang makita ang sunod na mensahe na pinadala ng hindi kilalang tao. Wala sa trabaho ang asawa mo. He is in the bar. Enjoying flirting with the other girl. Pagbasa niya sa mensahe, dahilan para makaramdam siya ng kirot sa kanyang puso. Hahayaan na sana niya ulit iyon pero halos manginig ang buong katawan niya nang makita ang sunod na sinend sa kanya. Malinaw na malinaw sa litrato ang itsura ng kanyang asawa. Tumatawa habang nakakandong ang babae sa kanyang hita. Hindi pa roon nagtatapos ang pagkirot sa kanyang dibdib nang makita ang video kung saan naghahalikan si Nathan at ang babae nito. Naikuyom na Sandra ang kanyang kamao. Hindi niya namalayan na tumutulo na pala ang luha niya. Mabilis na lumabas si Sandra sa kanyang opisina. Nang makalabas, kaagad siyang sumakay sa kanyang kotse. Hindi niya namalayan na ang tinatahak niya palang daan na ay papunta sa bar na kung saan sinend sa kanya mula sa unknown number. Samantala, tahimik lamang si Clint habang pinagmamasdan ang kanyang matalik na kaibigan na si Nathan na abala sa paghahalikan sa babae. Panaysuliyap ng binata sa kanyang hawak na cellphone habang ang isang kamay ay hawak-hawak ang baso ng alak. Napangisi si Clint nang makita mula sa GPS ng asawa ni Nathan na papunta na ito sa bar na pinadala niyang mensahe mula rito. Lingid sa kaalaman ni Sandra, si Clint ang nagpapadala sa kanya ng mga delivery na kuha ng litrato ng asawa niya kasama ang ibang babae. Bukod sa hindi masikmura ng lalaki, ang pinagagagawa ng kaibigan niya, matagal nang may tinatagong lihim na pagtingin si Clint sa asawa ni Nathan, bago pa man magpakasal ang dalawa. Ngunit ngayon ay handa niya na itong bawiin kay Nathan nang mapansin na hindi naman siya seryoso sa pagpapakasal kay Sandra. Napaayos ang lalaki ng upo nang maaninag niya si Sandra sa entrance.
Kitang-kita ni Clint ang galit sa mga mata ng babae habang diretsyong nakatingin kay Nathan at sa babaeng nanatiling nakakandong sa kaibigan niya. Yes, that is. Magalit ka sa kanya. You don't deserve him. You deserve me. I can treat you better, Sandra. Bulong ni Clint sa kanyang sarili habang tinatanaw ang babae na papalapit sa asawa at handa nang sumugod dito. Sa kabilang banda, kulang na lang bumuga si Sandra ng apoy habang diretsyong nakatingin sa asawa niya na abala sa pagkikipaghalikan sa ibang babae. Ramdam niya ang malagkit na tingin ng mga lalaking nadadaanan niya. Ang iba ay parang gusto pa sanang lumapit sa kanya kung hindi lang siya nagmamadali sa paglalakad. Si Sandra ang tipo ng babae na kahit na hindi na kailangan mag-ayos dahil sa angking kakaibang ganda nito. Ha! Ito ang trabahong tinutukoy mo? Ang makipaglampungan sa ibang babae? Natatarantang na patayo si Nathan nang makita ang asawa. Kulang na lang ay halos itulak niya na ang babae na nakakandong sa kanya. Sandra, anong ginagawa mo rito? Bakit ka nandito? I don't need to answer your damn question, Nathan. Ako ang dapat magtanong sa'yo niyan. Akala ko ba nasa trabaho ka? Bakit ka nandito? Sa labas na natin ito pag-usapan. Akmang hahawakan na sana ng lalaki ang kamay ni Sandra, pero agad nilayo ng babae ang kanyang kamay. Huwag mo akong hahawakan. You're not allowed your filthy hand to touch me. Magpapaliwanag ako, Sandra. Sapat ng mga nakita ko. Hindi ko kailangan ng paliwanag mo sa akin. Umuwi na tayo, Sandra. Ayusin natin to. Wala nga ayusin, Nathan. Matagal na ako nagtitimpi sa'yo. Panahon na para piliin ko naman ang sarili ko. Sobrang hirap na lumaban kapag alam kong ako lang ang gumagalaw sa relasyon nating dalawa. I did my best, Nathan. Ginagawa ko ang lahat para punuin ang mga pagkukulang na alam kong hindi ko kayang ibigay sa'yo bilang asawa. But I know that I never failed to perform my duty as your wife. Sandra, ano bang pinagsasabi mo? Umuwi na tayo, ngayon din. Hindi ako uuwi. Maghiwalay na tayo, Nathan. Are you drunk? Let's go home, Sandra. Stop humiliating yourself here. Tinitignan na tayo ng mga tao. Nakakahiya. Ako ba talaga ang nakakahiya, ha? Ikaw ang nambabae sa ating dalawa. Tapos ako pang nakakahiya rito? Ha? Seryoso ako sa mga pinagsasabi ko sa'yo. Nathan, maghiwalay na tayo. You can't do this to me, Sandra. I can, Nathan. Don't underestimate me. Umalis na tayo. Nakakahiya na masyado. Gumagawa ka ng eksena rito. Kung ayaw mong mapahiya, ikaw ang umalis. I will stay here. Anong gagawin mo? Lalandi ka? Bakit? Ikaw lang ba ang may karapatang lumandi sa ating dalawa, ha? Sandra, tumigil ka na. Go home, Nathan. Give her peace of mind. She is done with you. Huwag kang makialam, Clint. Napatingin si Sandra sa direksyon ni Clint. Nang magtama ang paningin nila, kaagad na mukhaan ni Sandra ang kaibigan ng asawa. Napalunok bigla ang babae. Halos kapusin siya ng paghinga nang makita muli ito. We'll talk properly tomorrow, Sandra. This time, kakayaan na muna kita. Hihintayin kita sa bahay na umuwi. This is not a proper place para sa ganitong usapan, Sandra. Sana naman pumili ka ng magandang lugar kapag naghahanap ka ng gulo sa relasyon natin. Hindi na hinintay pa ni Nathan ang isasagot ni Sandra nang bigla niya na itong tinalikuran. Kaagad namang napairap ang babae habang sinusundan ng tingin ang asawa. Hindi pa siya makapaniwala na imbes na magsisi si Nathan ay parang siya pa itong mas galit sa kanilang dalawa at siya pa ang nagmukhang mali dahil sa ginawa niyang pamamahiya rito. How are you? Natauhan mula sa malalim na pag-iisip si Sandra nang marinig ang boses ni Clint. Do I have to answer your question? Obvious naman ang totoong sagot, di ba? Kahit hindi ako sumagot ng oo. Sarkastikong wika ni Sandra. Napaangat naman ang sulok ng labi ni Clint, sagot ng babae. It's good to see you again. Kailan ka pa dumating? Last month pa. I'm sorry.
I didn't update you about my arrival. I had a lot of things to do. At isa pa, alam ko rin namang hindi na mahalaga yon. I know that you never cared about me, Sandra. Who told you that? Of course I cared for you, Clint. Matalik kang kaibigan ng asawa ko, kaya mahalaga ka sa akin. Ganyan lang ba ako para sa'yo? Kahit noon ba? Clint, wala namang rason pa para ungkatin ulit yung nakaraan. Matagal na yun. Akala ko nakalimutan mo na. Akala mo ba ganun lang kadali sa akin yun? I know, I'm sorry. Pero ayokong pag-usapan ng tungkol doon. Yeah, sure. Ano nang plano mo ngayon? Ayokong umuwi sa bahay. Gusto ko, pag bumalik ako ron, nakahanda na ang annulment paper ko. Gusto ko nang makipaghiwalay kay Nathan. Matagal ko nang gustong balak gawin yun, pero nahirapan lang ako humanap ng tiyempo para gawin yun. Lalo pa at hindi ko talaga siya mahuli sa akto sa panluloko niya sa akin. Ngayong nahuli ko na siya, ngayon na ako gagalaw para hiwalayan siya, sa ayaw man at sa gusto niya. I can help you with that. Magpapagawa ko ng legal annulment paper. I can also offer you a lawyer. No thanks. I can handle that. At saka, bakit ka ganyan? Kaibigan mo siya, di ba? Dapat kampihan mo siya. I don't tolerate cheaters, Sandra. I don't think so. Is this because of our past? Kaya sa akin ang panig mo ngayon? Why? What about our past, Sandra? Kung makapagsalita ka, parang na-stuck ka pa rin sa nakaraan nating dalawa. Nathan didn't know anything about us, about our past. Dahil ginakaya mo ako, kahit kanino. That's not true, Clint. We're too young that time, kaya hindi ko alam ang gagawin ko at sasabihin sa mga tao. Pero bakit pagdating sa kanya, ang bilis-bilis mong magdesisyon? Nawala lang ako. Nawala na ako agad sa isip mo. Nawala lang ako. Pagbalik ko, siya na agad ang pinili mo. Dahil siya ang palaging nariyan sa'yo. Sa panahong wala ako. Kahit na walang ikaw, hindi naman naging tayo, Clint. Kahit kailan walang ikaw at ako. Nanligaw ka lang sa akin noon, pero walang relasyon na namagitan sa atin. Yeah, I know. I'm sorry. Akala ko kasi noon ay may pag-asa ako. Mahigit 5 taon kasi kitang niligawan. Tapos nagulat na lang ako na magpapakasal ka na sa 2 buwan mo lang nakilala. Ang masakit ba ay kaibigan ko ang pinalit mo sa akin. Ipinalit? Hindi kita pinagpalit, Clint. Kasi umpisa pa lang ay alam mong wala tayong pag-asa. You are the only one who think about that. Kasi akala ko may pag-asa tayo. Akala ko may pag-asa ako sa'yo. Kaya ako natatakot sa mga tao na sabihin ang panliligaw mo sa akin. Dahil ayokong pati sila ay umasa sa ating dalawa. It's okay. Bakit pa natin inuungkat ang mga bagay na yon? By the way, let's have a drink kung ayaw mong umuwi muna sa inyo. I want to be alone, Clint. Tumaas ang 2 kilay ni Clint sa narinig. Bakas sa mukha niya ang disgusto dahil sa sinabi ni Sandra. Pero sa huli ay unti-unti itong tumango bilang pagrespeto sa gusto ng babae. Okay, if that's what you want. Doon na lang ako sa kabilang table kung gusto mong mapag-isa. Pero kung gusto mong may kasama, feel free para lumapit sa akin. I'm willing to accompany you. Salamat. Enjoy the night, Clint. Kaagad na tinalikuran ni Sandra ang lalaki para dumiretso sa counter. Hindi niya alam ang mararamdaman niya nang muling makita ang kanyang dating manliligaw. Hindi niya gustong itanggi at iparamdam kay Clint na wala itong halaga sa kanya. Pero may mga pagkakataon na kailangan niyang magsinungaling para iwasan ang maraming tanong nito sa kanya. Lalo pa at ayaw niyang magkaroon ng gulo sa kanyang asawa at kay Clint. Ayaw niyang magkaroon ng alitan ang pagitan ng 2 magkaibigan nang dahil lang sa kanya. 1 glass of wine, please. Request ni Sandra sa bartender. Habang nakaupo sa counter, napalingon siya kung saan nakaupo si Clint. Hindi na siya nagulat nang diretso lamang itong nakatingin sa kanya dahil kanina pa niya ramdam ang mabibigat na tingin nito sa kanya.
Nagpakawala na lamang siya ng malalim na buntong hininga at iniwas ang tingin sa lalaki. Nang matanggap ni Sandra ang alak na nilapag ng bartender, kaagad niya itong nilagok at humingi pa ng isa pa. Sa dami ng nangyari ngayon sa kanya, mas gusto na lang niyang uminom ng uminom para makalimutan ang lahat, para takasan ang realidad. Ngunit kahit na anong pag-iwas niya sa realidad naman ang kusang lumalapit sa kanya. Lalagukin na sana niya ang alak, ngunit may kung sino ang umagaw sa baso niya. Lasing na nilingon nga si Clint na siyang gumawa nun. Hindi niya namalayang nakailang lagok na siya ng alak simula pa kanina. Ano ba? Bakit ka nang aagaw? Kumuha ka na rin ng sayo. That's enough. Lasing ka na. Hindi pa ako lasing. Ibalik mo nga sa akin yan. Lasing na reklamo ni Sandra at pilit inaagaw kay Clint ang baso ng alak. Naka 33 baso ka na ng alak, kaya okay na yon. At saka halatang lasing ka na. Mababa ang tolerance mo sa alak, kaya mga 3 baso pa lang lasing ka na. Madalas knockdown ka pa nga. Himala nga ngayon at nakaabot ka pa ng 33 na glasses ng wine. Ano bang pakialam mo? Ang dami na nagbago sa akin. Kaya don't act like you know everything about me. Ang kilala mo lang ay ang dating ako. Hindi yung ako ngayon. Know the difference, Clint? Hindi maiwasang makaramdam ng kirot sa dibdib ang lalaki dahil sa mga sinabi ni Sandra. Kaagad na nakitaan ng sakit sa mga mata si Clint dahil sa pagiging apektado nito sa sinabi ni Sandra. You are really good at hurting me, ah. Alam na alam mo talaga kung paano ako sasaktan na. Noon pa man. Alam na alam mo kung paano ako durugin ng paunti-unti. Clint, I'm sorry. I didn't mean to hurt you. Nagsasabi lang ako ng totoo. It's okay. You can hurt me whenever you want. The moment that I knew that I was in love with you, I already gave you a power to destroy me. May kakayahan kang durugin ako at may kakayahan ka rin na gawin akong buo ulit. Ganito ako katanga pagdating sa'yo. Stop loving me then. How can I stop loving you if my heart only beats for you, Sandra? Clint, It's okay. You don't have to say anything. Umalis na tayo rito. Kailangan mo nang magpahinga dahil alam kong lasing ka na. gusto ko pang uminom. Huwag nang matigas ang ulo. Alam kong di mo na kaya. Kaya umuwi na tayo. Hindi nga ako uuwi sa bahay. Okay. I'll bring you to our condo. Our? Kailan pa tayo nagkaroon ng kondo natin, Clint? Napabuntong hininga na lamang ang lalaki at napapikit ng mariin. Sorry, nagkamali. Sa kondo ko pala. Hindi na kailangan. Magbubuk na lang ako ng hotel. Sasamahan kita. Kaya kong sarili ko. I know that you can do it, Sandra. Tignan mo nga sarili mo. Halatang lasing na lasing ka na. Kaya ko pa, Clint. Umalis ka na nga. Hayaan mo na ako. No, hindi kita iiwan dito. Ayaw mo talagang umalis? Otomatiko namang napailing ang lalaki bilang tugon. Napairap na lamang si Sandra. Walang sali-salitang tumayo siya. Ayaw mong umalis? Eh di akong aalis. Bahala ka sa buhay mo. Kaagad niyang tinalikuran si Clint. Pansin na pansin ang kanyang kalasingan dahil sa paekis-ekis na lakad niya. Napalingon ang babae sa kanyang likuran nang maisip na hindi man lang siya sinundan ni Clint. Hindi niya alam kung bakit biglang uminit ang ulo niya nang isipin ang bagay na yon. Ngunit sa kanyang paglingon, hindi niya napansin na kanina patahimik na nakasunod si Clint sa kanyang likuran, habang nakapamulsa at diretsyong nakatingin sa kanya. Napasimangot si Sandra at binalik ang tingin sa kanyang dinadaanan. Nang makalabas, handa na sanang sumakay ang babae sa kanyang kotse pero agad siyang napigilan ng lalaki. No, hindi ako babayag na magmamaneho ka ng lasing. Ako ang magmamaneho para sa'yo. Come here. Let's go inside my car. Bakit? May kotse naman ako at saka kaya kong sarili ko.
Huwag kang mag-alala. Kahit sabihin mo huwag akong mag-alala. Nag-aalala pa rin ako, Sandra. Lasing ka. Alam kong hindi mo kaya magmaneho ng sasakyan na ganyan ang kalagayan mo. Ako na maghahatid sa'yo kung saan mo gustong pumunta. Pwede ba? Tigilan mo na ako. Hindi ko kailangan ng pag-aalala mo. I told you, I want to be alone. Bakit ba para kang aso na buntot ng buntot sa akin kung saan ako magpunta? Titigil ako kapag alam kong safe ka na sa lugar, Sandra. Aalis na ako. Kaya ko magmaneho. Gusto mo bang i-report kita sa mga authorities? There is a law that prohibit driving, especially when you are drunk. Gusto mo magngat-ngat ng rehas isang gabi? Meron ba talagang ganyan? Yes, there is. In the Philippines. Republic Act number 10586, also known as the Anti-Drug and Drug Driving Act of 2013, prohibits driving under the influence of alcohol, dangerous drugs, and other similar substances. What the heck? Hindi mo magagawa sa akin yan. Napangisi si Clint nang makita na apektado si Sandra sa kanyang sinabi. Try me. Fine. Papahig na akong ihatid mo ako. But how about my car? I'll take care of that. Tauhan ko ng bahala riyan. Okay, let's go. Kapag malaman ko lang na may gasgas yung kotse ko, malilintikan ka sa akin bukas. Padabog niyang tinalikuran ang lalaki. Katabi lang ng kotse mo, ang kotse ko. Wika nito nang mapansin ang pagkalito niya. Nauna nang pumunta ang lalaki ng kotse at pinagbuksan si Sandra ng pinto. Padabog na pumasok naman ang babae roon. Nang makapasok si Sandra, kaagad namang umikot si Clint papunta sa driver's seat. Halos kapusin si Sandra ng hininga sa biglaang pagdukwang ng lalaki sa kanya upang suotan siya ng seatbelt. Napalunok bigla ang babae. Pakiramdam niya ay parang nawala ng panandalian ang kalasingan niya dahil sa ginawa ng lalaki. Hindi niya maiwasang isipin na hindi pa rin nagbabago ang epekto sa kanya ni Clint. Ramdam na ramdam pa rin niya ang parang libu-libong paro-paro ang naglalaro sa kanyang tiyan dahil lamang sa simpleng galaw ng lalaki sa kanya. Saan kita dadalhin? Natahimik si Sandra, nag-iisip kung saan siya pwedeng pumunta. Kaagad na pumasok sa isip niya ang kanyang matalik na kaibigan. Alam niyang magugulat ito kapag makita silang dalawa ni Clint, pero wala na siyang maisip na puntahan. Kapag sa hotel kasi, iniisip niya na dagdag lang iyon sa gastos niya. Kahit na alam niyang kapag mangyari iyon, si Clint pa rin ang magbabayad para sa kanya. Kilalang-kilala niya na ang lalaki, kaya alam niya na ang bawat galaw nito. Kila Marley na lang. Akala ko ba mag-book ka ng room sa hotel? Huwag na lang pala. Dagdag gastos yun. Ako ang magbabayad. Ihatid mo na lang ako sa bahay ni Marley. Tapos ang usapan. Napabundong hininga na lamang si Clint at walang nagawa. Nagmaneho siya papunta sa bahay ng kaibigan ni Sandra. Habang nagmamaneho, panay naman ang suliyap niya sa babae na ngayon ay nakatulog na sa sobrang kalasingan. Ngunit bigla na lamang siyang napamura nang maging ang babae ay napahawak sa kanyang bibig, palatandaan na masusuka na ito. Sandali lang. Ititigil ko ang sasakyan sa gilid para makapagsuka ka. Don't vomit in my car. Bago pa man matapos ni Clint ang kanyang sasabihin, kaagad nang nagsuka si Sandra sa kanyang kotse. Napatampal naman sa noo ang lalaki. Nakasuka na ako. Ang tanging nasabi na lang ni Sandra sa kanya. Problemado namang napatitig ang lalaki sa kanyang pinakamamahal na kotse. Sa huli, nagpakawala na lamang siya ng marahas na buntong hininga at ipinagpatuloy ang kanyang pagmamaneho. Galit ka ba? Tanong ni Sandra nang mapansin ang pagiging tahimik ni Clint. No, it's okay. You can continue sleeping. And if you need to, vomit or anything, that's fine too. I don't mind. Ipapalinis ko na lang yan sa tauhan ko. Amoy alak ang suka ko. Wika ng babae nang umalingasaw ang amoy ng kanyang suka sa kotse ng lalaki. Napahawak pa si Sandra sa kanyang ilong para takpan iyon.
Samantala, parang wala man lang naamoy si Clint dahil tutok na tutok ito sa kanyang pagmamaneho. Sige, ako na lang ang maglilinis dito bukas. Sige. Nakangising wika ni Clint. Iniisip na pagkakataon niya na yon para magkalapit silang dalawa ni Sandra. Nanlaki naman ang mga mata ng babae na napalingon sa kanya. Hindi makapaniwala sa pagsang-ayon sa kanya ng lalaki. What? Ipapalinis mo talaga sa akin yung sasakyan mo? What? Ikaw naman nag-offer, di ba? Pumayag lang ako sa'yo. At papayag ka naman. Tutulungan naman kita eh. Maya-maya pa, tumigil ang sasakyan sa harap ng bahay ng kaibigan ni Sandra. Paano mo alam ang bahay ni Marley? Would you be mad if I told you that I'm stalking you? Hindi na hinintay pa ni Clint ang sagot ni Sandra nang biglang binusina ng lalaki ang kotse para kunin ang atensyon ng kaibigan ng babae. Nakailang busina si Clint bago tuluyang may bumukas sa gate ni Marley. Ano ba yan? Gabi na! Mahiya naman kayo! Biglang lumabas si Sandra, malapad ng ngiti sa kaibigan ang sinalubong niya at bahagya pa itong napakaway sa kanya. Marley! Dito ako matutulog sa bahay mo. Huh? Bakit? Nag-away ba kayo ng asawa mo? Ba't parang lasing ka riyan? Saan ka galing ha? At sinong naghatid sa'yo? Umuwi na ako agad sa bar kasi ang boring at inaantok na ako. Ngayon sinira mo pang sleeping beauty ko dahil ginising mo ko. Reklamo pa ni Marley kay Sandra. Napatingin siya sa suot ng kaibigan na tanging nakaroba lang ang suot. Halatang handa na itong matulog. Napalingon si Marley sa lalaking lumabas sa kotse. Nanlaki ang mga mata niya nang mamukhaan si Clint. Si Clint ang naghatid sa akin dito. Paano siya nandito? Nakaraang buwan pa ako rito. I offered Sandra na mag-book na lang ng hotel. Pero dito talaga niya gusto matulog kaya dinala ko siya rito. Ganoon ba? Sige, ako nang bahala rito sa kaibigan ko, Clint. Ipapasok ko na tong kababaitang to. Nakangiting wika ni Marley. Bahagya pa niyang tinulak ng mahina ang kaibigan papasok sa bahay. Please take care of her. Aba, oo naman. Kahit tanga tong babaetang to, hindi ko to pababayaan, no? Sige na, Clint. Ako nang bahala rito sa kaibigan ko. Mag-iingat ka sa pag-uwi. Pumasok na kayong dalawa. Aalis ako kapag nakapasok na kayo. Wika ni Clint habang nakatingin kay Sandra na bakas na ang pagkaantok sa mukha nito. Napangiti ng malapad si Marley. Halatang kinikilig para sa kaibigan. Hinatak ni Marley ang kamay ng kaibigan papasok sa loob ng gate. Nang makapasok ang dalawang magkaibigan sa loob ng bahay, saka lamang nagdesisyon si Clint na pumasok sa kanyang kotse at pinaharurot iyon. Punyeta kang babae ka? May utang ka sa aking chika bukas ha? Kukurtin ko talaga yung singit mo bukas. Nakikipagharutan ka ba kay Clint? Diba dati mong manliligaw yun? Paano kayo nagkita? Magkakasunod namang tanong ni Marley nang dalhin niya ang kaibigan niya sa kwarto. Antok namang naisalampak ni Sandra ang sariling katawan sa kama at napapikit. Wala na siyang panahon para pakinggan ang histerikal na reaksyon ni Marley. Ang sakit ng ulo ko. Can we talk about this tomorrow? Ikaw ha? Hindi ko makakalimutan ang gabing to. Magpaliwanag ka sa akin bukas ha? Kung hindi, si Clint ang ipapapunta ko rito at tatanungin kung ano ang nangyari. Naku, nawala antok ko sa'yo, punyeta ka. Pasalamat ka talaga, kaibigan kita. Oo na. Sumasakit na ulo ko sa'yo. Hayaan mo na nga ako makatulog. Napairap na lamang si Marley sa reklamo nito. Sa huli ay hinayaan na siya nitong makatulog ng payapa at hindi na kinulit pa. Kinaumagahan, inaasahan na ni Sandra ang pangungulit ng kaibigan niya. Oh, yung utang mo sa akin, Sandra. Hindi ko makakalimutan yun. Ha? Kailan pa ako nagkaroon ng utang sa'yo? Ikaw maraming utang sa akin eh. Kahit hanggang ngayon, hindi mo pa nababayaran. Parang hindi na nga utang yung tawag dun eh. Alam mo kung anong tawag doon? Humihingi ka na ng pera sa akin. Aba, ang lakas naman ng loob mong magreklamo na babaeta ka.
Pambahid mo na sa akin yun bilang isang therapist mo na nagsasayang lang ng laway kaka-advise sa'yo. Dahil sa katangahan mo sa asawa mo, na ilang beses ko nang sinabi sa'yo na hiwalayan mo na ang punyetang yon. At saka, huwag mo ngang ibahin ang usapan. Ang ibig sabihin kong utang ay ang chika mo sa akin. Bakit si Clint ang naghatid sa'yo kagabi, ha? At saka, bakit ka ba nagpakalasing kagabi? Nag-away ba kayo ng asawa mo? Nakita kami ni Clint sa bar. Nung nahuli ko si Nathan sa bar na may kasamang babae. Kaya ako nagpakalasing dahil doon. Sinamahan ako ni Clint sa pag-inom hanggang sa hinatid niya ako rito. Paano mo nalaman na nasa bar pala yung asawa mo kung ganun? May nag-text sa akin mula sa unknown number. Nag-send siya ng address ng bar at nagpadala ng mensahe na naroon yung asawa ko raw. Ayoko sanang maniwala pero nag-send siya sa akin ng video at picture na naroon nga ang asawa ko habang may kasamang babae na nakakandong pa sa kanya. Ang mas malala pa ron, naghahalikan pa ang dalawa. Nako! Napakawalang yan naman talaga ng asawa mong yan. Teka nga, hindi kaya yung nagpapadeliver sa'yo ng iba't ibang litrato sa asawa mo at ang nagbigay sa'yo ng mensahe kagabi ay iisa? Yun nga rin yung hinala ko eh. Teka, kailan ba dumating si Clint dito sa Pilipinas? Akala ko nga hindi na babalik yun dito. Lalo pa nung nalaman niyang ikakasal ka na kay Nathan eh. Noong nakaraang buwan pa raw, akala ko nga rin hindi na siya babalik pa rito eh. Hindi kaya si Clint yung nagpapadala ng mga larawan at nag-message sa'yo kagabi? Bakit naman niya gagawin yun, Marley? Kagabi, napansin ko, the way kanyang tignan ay ganon din ang tingin niya sa'yo dati. In love pa rin sa'yo yun. Hindi kaya unti-unti kanyang binabawi sa asawa mo ngayon? Kaya ganon? Siya naman kasi dapat, di ba? Kung di ka lang nagpakasal kay Nathan. Marley, matagal na yun. Marami ng taon nang lumipas, no? Siguro may kasintahan na o asawa si Clint ngayon sa ibang bansa. Wala naman ako narinig na may asawa o girlfriend na yon. Baka nakakalimutan mong kasamaan siya ng ate ko sa trabaho, kaya updated ako sa buhay niya. Ikaw lang naman ang ayaw makinig sa akin eh. Saka nga pala, dito rin ako matutulog sa'yo bukas. O sa susunod pang bukas. Maghahanap lang ako ng matitirhan. Hep hep hep! What kind of behavior is this, Beshi? Sinong tao naglakas loob na nagpukpok sa ulo mo para matauhan ka? Sabihin mo nga sa akin. Makikipaghiwalay ka na ba sa asawa mo? Sa ginawa niya sa akin, magpapakatanga pa ba ako sa lagay kong to? Nako, mabuti naman at naisipan mo yan. Sa wakas, retired ka na sa mga katangahan mo. Napairap naman si Sandra sa sarkastikong wika ng kaibigan. Pagkatapos mag-ayos ang babae ng sarili, nagpaalam siya kay Marley na uuwi muna sa kanila para makausap ng masinsinan ang asawa. Sa wakas, nakauwi ka rin. Natauhan ka na ba sa pamamahaya mo sa akin? Ano? Hihingi ka ngayon ng sorry sa akin? Nandito ako, hindi para umuwi sa'yo at ayusin ang relasyon nating dalawa. Nandito ako para kunin ang mga gamit ko dahil makikipaghiwalay na ako sa'yo, Nathan. Pumunta ako rito para kunin ang mga gamit ko. Aalis na ako sa bahay na to. Tutal, bahay mo naman to, di ba? At nakikitira lang ako rito. Nagkakaganito ka ba? Dahil ng babae ako? Anong ina-expect mo na magiging reaksyon ko, Nathan? Gusto mo bang tumawa ako? Maging masaya ako? Sa kabila ng mga nakita ko? Mga nasaksihan ko? This is all your fault, Sandra. Hindi naman ako magkakaganito kung di mo tinago sa akin umpisa pa lang eh. Akala ko pinakasalan mo ako dahil mahal mo ako. Kapag mahal mo ako, tatanggapin mo kung ano man ako, Nathan. Naririnig mo ang sarili mo? Tatanggapin. Kapag alam kong di ka makakabuo ng anak, di kita papakasalan. Baog ka, Sandra. And you fucking expecting me to accept you? Who can't ever bear a child for me? Napalpak ang matres. Sinong lalaki ang tatanggap sa'yo kapag ganyan ka pala? Sinong lalaki ang handa kang mahalin kapag di mo nga maibigay ang gusto nila? At akala mo ba, hindi ko alam May nakaraan kayo ni Clint. Kahit di mo sabihin, pansin ko na noon pa
Kaya nga inggit na inggit ako sa kanya. Kaya sinubukan kong agawin ko sa kanya. Pero wala rin naman palang kwenta ang pangaagaw ko sa'yo sa kanya. Kasi wala ka na naman palang kwenta. Mabuti pa, bumalik ka na lang noon sa buwisit na lalaking yon. Nanikip ang dibdib ni Sandra sa kanyang narinig. Unti-unting nangilid ang kanyang luha sa mga masasakit na salitang binitawan ng lalaki sa kanya. Pinunasan niya ang luha niya at taas noong hinarap ang lalaki. Magpa-file ako ng annulment at gusto kong pirmahan mo yon. At akala mo ba, pinakasalan kita dahil mahal kita? Akala mo ba mahal kita dahil pinili kita? Walang naging epekto lahat ng iyon. Alam mo kung bakit? Dahil ni kahit kailan, hindi kita minahal. Alam ko naman simula pa lang na alam mo na may problema ang matres ko. Bago mo pa ako pakasalan, Nathan. Dahil buong akala ko ay pwede pang subukan. Nakakadiri ka. Gusto mong magkaroon ng anak pero ganyan ang ugali mo? Akala mo magiging mabuti kang ama sa lagay na yan? Alam mo ba kung bakit kita pinakasalan? Pinakasalan kita dahil ginamit lang kita. I don't want Clint to have a miserable life with me because I could bear a child for him. Nagkataon din na nag-alok ka ng kasal sa akin at ang kapalit nun ay bayaran ng bill ko sa ospital noong naaksidente ako. Ikaw ang magpo-provide ng mga maintenance ng mga magulang ko na may sakit. Kaya kita pinakasalan, hindi lang dahil dyan, kundi para kalimutan na rin si Clint. Pero alam mo ba, kahit na anong pilit kong kalimutan siya, kahit na anong pilit kong kalimutan ang matalik mong kaibigan, ay hindi ko magagawa yon. Sa tuwing magkatabi tayo, si Clint ang nasa isip ko. Kaya nagkakamali ka sa iniisip mo, Nathan, na ikaw ang panalo. Dahil habang buhay kang talo. Nasa'yo na nga ako eh. Pero ni kahit kailan, hindi kita minahal. Ginamit lang kita. Nanggigigil na wika ni Sandra. Hindi niya alam kung bakit bigla na lamang iyong lumabas sa kanyang bibig. Pero anuman ang lumabas sa kanyang labi ay iyon ang totoo. Hindi na niya hinintay pa ang tugon ni Nathan at bigla na lamang niya itong tinalikuran. Nawala na sa isip niya ang pag-iimpake dahil sa inis niya sa lalaki. Samantala, sa kanyang paglabas ng bahay, natanaw niya ang kotse ni Clint mula sa di kalayuan. Nanatili ang tingin ni Sandra roon. Handa na sana niyang ihakbang ang paa niya patungo sa lalaki nang biglang isang marahas na kamay ang humablot sa kanya. Napatingin siya kay Nathan na puno ng galit ang mata. Nagulat siya nang bigla siya nitong sinakal. Anong sabi mo? Ginamit mo lang ako. Wala ka talagang utang na loob sa akin. Pagkatapos ng ginawa ko sa'yo. Pagkatapos ng sakripisyo ko sa'yo. Ganun lang pinalit mo sa akin. Ang kapo! Hindi niya na natapos pa ang sasabihin nang bigla niyang mabitawan si Sandra dahil sa malakas na suntok na ginawad sa kanya ni Clint. Napahawak naman ng babae sa kanyang leeg at habol hiningang napapikit ng mariin. Hinawakan ni Clint ang kanyang kamay at itinago niya sa katawan niya ang babae upang protektahan ito. Huwag kang magkialam, Clint. Away mag-asawa to. Kaya tumabi ka riyan. Hindi ba kami tapos mag-usap dalawa? Hurt her, Nathan. Kung hindi, ako ang makakalaban mo. Alam mo ang kaya kong gawin sa'yo. At alam ko rin na hindi mo magugustuhan yon. Now, let her leave. Nandilim ang paningin ni Nathan sa kanyang narinig, pero hindi na ito gumalaw pa dahil alam niya ang magiging kahinatnan niya kapag lalaban siya. Kahit sinabi ko na sa iyo ang lahat ng katotohanan, Nathan, gusto ko lang malaman mo na sinubukan kong mag-work ang relasyon nating dalawa. Kaya kahit na anong panloloko mo sa akin, tiniis ko dahil ayoko masira ang marriage natin. Pero binigyan mo ko ng rason para isampal sa iyo ang lahat ng katotohanan. Ngayon, pwede ka nang sumama sa kahit sinong babae na gusto mo dahil makikipaghiwalay na ako sa iyo. Itigil na natin ang relasyon na to. Wika pa ni Sandra bago tuluyang iniwan si Nathan na tulala dahil sa kanyang sinabi. Nagpatianod si Sandra sa paghawak ni Clint sa kamay niya para pumasok sa loob ng kotse. Saan mo gustong pumunta? Tanong ni Clint habang nagmamaneho ng kotse.
Hindi ko alam, Clint. Dalhin mo ako sa lugar kung saan ako makakapag-relax. Okay, I'll take you to our favorite place before. Okay lang ba sa'yo? Naaalala mo ba yung direksyon sa lugar na yon? Paano ko naman makakalimutan yun, Sandra? Ikaw, nakalimutan mo rin ba yon? Hindi. Nakakagulat lang kasi ilang taon ka roon sa ibang bansa tapos naaalala mo pa rin yung daan papunta roon. Medyo nakakaligaw kasi yung lugar na yun eh. Mahirap kalimutan ang lugar na yon. Marami kasing alaalang nabuo roon kasama ka. Dumaan ang katahimikan sa pagitan nila dahil sa naging sagot ni Clint sa kanya. Wala sa sariling napalingon si Sandra sa lalaki at hindi niya namalayan ang pangingilid ng kanyang luha habang tinititigan si Clint. Hindi niya maiwasang tanungin ang sarili niyang desisyon kung bakit mas pinili niya si Nathan para tigilan na siya ni Clint para hindi na ito masaktan sa kanya. Pero ngayon ay nandito pa rin ang lalaki at sinasamahan siya para mawala ang sakit na nararamdaman niya. Hindi alam ni Sandra kung saan nanggaling ang sakit na yon, dahil ba sa masasakit na salitang binitawan ni Nathan sa kanya at sa pagmamaliit nito sa kanya dahil hindi siya kailanman magkakaroon ng anak, o dahil sa kabila ng lahat ay pinaparamdam pa rin sa kanya ni Clint na kahit na ano ang mangyari ay hindi siya nag-iisa. Bakit ka pa bumalik, Clint? Masama bang bumalik sa'yo, Sandra? Anong ibig mong sabihin? Nandito ako para sa'yo. Alam ko marami ng taon nang nakalipas. Alam ko rin na may asawa ka na. Pumunta ako rito nung nakaraang buwan pa para i-check kung okay ka lang. At isa pa, gusto rin kitang masilayan. Ni kahit tingin lang ay okay na sa akin. Pero natuklasan ko ang panuloko sa'yo ni Nathan. Kaya napagdesisyonan kong hindi na ako babalik pa sa ibang bansa at tututukan kita. Hindi ko hahayaan na lokohin ka lang ng lalaking yun. Ikaw ba ang nagpapadeliver ng mga larawan niya? Kasama ang iba't ibang babae niya? At nagpadala sa akin ng mensahe kahapon? Kapag ba sabihin kong oo, magagalit ka? Hindi ko kayang makita ka masaktan kapag matutuklasan mo ang panloloko sa'yo ng asawa mo, Sandra. Pero hindi ko rin kayang sikmurain na panoorin lang ang panggagago sa'yo ng asawa mo. Hindi ako nagpaubaya para ganunin ka lang niya. Natuklasan ko na iba't ibang babae ang dinadala niya sa hotel at motel para makipagsiping. Hindi ako makatulog kakaisip na paano niya nasisikmurang umuwi sa bahay niyo at tumabi sa'yo habang iba-ibang babae naman ang tinatabihan niya sa iba't ibang lugar. Salamat sa pag-aalala, Clint. Hindi ko lubos maisip na magagawa sa akin ni Nathan yun. Sabihin mo sa akin kung gusto mong makigande. Ipapatikim ko sa lalaking yun ang sakit na binigay niya sa'yo. Hindi na kailangan, Clint. Ang importante, nakalaya na ako sa kanya. Ang importante, makikipaghiwalay na ako sa kanya. Okay na ako ron. Makakatulog na rin ako ng mapayapa at wala nang iisipin pang problema. Kung ako lang sana yung pinili mo noon, hindi mo sana ito mararanasan. Ano bang nakita mo sa kanya na wala ako, Sandra? I'm sorry, Clint. Ang naging tugon sa kanya ni Sandra. Hindi handang sabihin ng babae ang katotohanan. Natatakot siya na baka katulad ni Nathan, makakatanggap din siya ng pang-iinsulto mula rito. Nandito na tayo. Pag-imporma niya nang tumigil na ang kotse sa isang masukal na kagubatan. Kaagad na bumaba ang lalaki sa pinto upang pagbuksan si Sandra. Pagbukas, mabilis namang bumaba ang babae. Sa paglabas, napapikit siya ng marahan nang maramdaman ang sariwang hangin na sumasayaw sa kanyang buhok. Nang idilat niya ang mga mata niya, kaagad namang nagtama ang paningin nila ni Clint na kanina pa pinapanood ang reaksyon niya. Napabagsak ang tingin ng babae sa kamay ni Clint na nakalahad sa harap niya. Kagatlabi niya iyong tinanggap. Sana wala pa masyadong pagbabago sa lugar na to. May kaunting pagbabago pero maganda pa naman ang tanawin. Paano mo alam? Bumibisita ako rito minsan.
Tapos, kung may pagkakataon, naliligo rin ako rito mag-isa sa ilog. Mag-isa ka lang pumupunta rito? Paano kung may mangyaring masama sa'yo? Wala naman eh. At saka, gusto kong mapag-isa. At ayoko rin na may makakaalam sa sekretong lugar nating dalawa. Bakit? Ayoko lang. Gusto ko lang i-gatekeep ang lugar na to. Napatigil ang dalawa sa ilog na bumungad sa kanilang harapan. Sa hindi inaasahang dahilan, pareho silang napatingin sa isa't isa na may mapupungay na mga mata. I miss you, Sandra. Basag ang boses ni Clint. Napaiwas naman ang tingin ang babae at ibinalik ang tingin sa malinis na ilog. Biglang bumalik sa kanyang alaala ang mga alaala na kasama niya si Clint sa pagligo roon sa ilog. Ito ang lugar kung saan tayo unang nagkita. Saksi ang lugar na to nung niligawan mo ako at inamin mo sa akin ang pagtingin mo sa akin. Saksi ang lugar na to sa halikan natin kahit na hindi pa tayo. Sa huling pagkakataon, naging saksi rin to kung paano tayo nangako na hihintayin natin ang isa't isa. Sorry, Clint. Hindi kita hinintay. Hindi kita pinili. Sorry kung pinaasa kita. Nangingilid ang mga luha na wika ni Sandra. Mapupungay naman ang mga matang pinunasan ni Clint ang kanyang luha. Ngunit ramdam na ramdam ng babae ang panginginig ng kamay ng lalaki habang pinupunasan ang kanyang luha. Napapikit si Sandra ng mariin nang maramdaman ang mainit na palad ni Clint. I miss you, Clint. God knows how much I miss you. Sa pagtulog hanggang pagising ko, ikaw ang iniisip ko. Ang hirap gumising ng maaga sa tuwing isipin ko na hindi ikaw ang katabi ko. Kapag iniisip ko na hindi ang pinapangarap kong lalaki ang kasama ko. Pero, kinaya ko. Siguro dahil malakas ako. Hindi ko alam. Mahirap pero buti. Nakaya ko. Sa kabila ng mga luhang dumadaloy sa pisngi ni Sandra, nagawa pa rin niyang tumawa. Whatever your reason, Sandra, gusto ko lang sabihin sa'yo na nandito pa rin ako para sa'yo. I'm still in love with you. Ilang taon man ang lumipas, ikaw pa rin talaga. But I don't want to pressure you right now. Lalo na kapag ganito ang kalagayan mo. Pero gusto ko lang sabihin sa'yo na simula ngayon ay hindi na ako magpaparaya pa ulit. Hindi ako susuko sa'yo, Sandra. Can I court you again? Kung di pwede ngayon, maghihintay ako kung kailan ka handa. Alam kong gagagaling mo lang sa pagkikipaghiwalay mo sa asawa mo. Kaya maghihintay muna ako kung kailan ka ready. Pero gusto ko lang sabihin sa'yo na kahit na ano man ang mangyari, hindi na ako muli pang susuko sa'yo. Sa ngayon, ipaglalaban na kita. Hanggang ngayon ay sariwa pa rin sa mga alaala ni Sandra ang mga salitang binitawan ni Clint sa kanya. Ang mga pangako nito sa kanya na pinangahawakan pa rin ni Sandra hanggang ngayon. Mga pangakong kailanman ay hindi nagawang ipako ni Clint dahil ang lahat ng mga salitang binitawan niya ay pinanindigan niya. Hoy, Sleeping Beauty! Gumising ka na riyan at naghihintay na sa labas yung Prince Charming mo. Punyeta ka! Hindi ako updated na may date pala kayo ngayon ah. Fake friend ka talaga kahit kailan. Ang dami mong tinatago sa akin. Nagising si Sandra sa tilaok ng kaibigan habang hinahampas siya ng unan. Napangisi siya nang marinig ang reklamo nito sa kanya. Hindi lubos maisip ni Sandra na umabot na sa 6 na buwan ang paghahabol ni Clint sa kanya. Tuluyan na nga naghiwalay sina Sandra at Nathan. Ang huling natatandaan ni Sandra sa huli nilang pagkikita ng kanyang asawa ay noong pumunta ito sa bahay ng lalaki para magpapirma ng annulment paper kasama si Clint. Ngunit nag-request noon si Nathan na kakausapin niya si Sandra na mag-isa. Noong una ay ayaw pumayag ni Clint pero napilit naman siya ni Sandra.
At sa pag-uusap na yon ay natuklasan ng babae ang totoo na ang dahilan ng kanyang aksidente noon ay dahil kay Nathan. Itinago ng lalaki sa kanya ang totoo na si Nathan ang nakasagasa sa kanya noon dahilan para magkaroon siya ng problema sa matres at nawalan ng posibilidad na magkaroon ng anak. Masakit man ay tinanggap pa rin ni Sandra ang paghingi nito ng tawad sa kanya dahil kahit magalit man siya rito ay hindi na maibabalik pa ang nakaraan kung saan nangyari na. Hindi ko nasabi sa'yo dahil gabi na ako nakauwi kagabi. Pag-uwi ko naman tulog na tulog ka na. Rinig pa nga yung hilik mo sa hallway eh. Nakakahiya namang gisingin ka para lang mag-update sa'yo. Baka mamaya bigwasan mo pa ako eh. Kailan ba ako nagrereklamo sa'yo ha kapag chismis na ang usapan? At saka ikaw nagiging haliparot ka na. Gabi ka na ako makauwi. San ba kayo nagpupunta ni Clint ha? Ano ka ba? Nag-dinner lang kaming dalawa at saka naglakad-lakad sa park. Kaya ginabi ako sa pag-uwi. Sigurado ka bang ganun lang yung nangyari? Oo naman. Ano bang iniisip mo ha? Hindi pa ngayon nanliligaw sa akin eh. Ano? Sa lagay na yan, hindi pa siya nanliligaw sa'yo? Lagi siyang nasa bahay, sinusundo ka. Pinapadalhan ka ng bulaklak at tsokolate. Kulang na nga lang dito na yung tumiray eh. Hindi pa nga siya nag-aayang manligaw sa akin eh. Sinabi niya sa akin noon na maghihintay siya kung saan handa na ako magpaligaw sa kanya. Ay, ikaw naman pala ang pakipot eh. O bakit? Handa ka na bang magpaligaw ulit sa kanya? O wag mong sabihin na papaasahin mo ulit siya. Handa na ako no. Kaso nahihiya ako magsabi sa kanya eh. Diyos ko naman, ang tanda mo na nahihiya ka pa. Sa lagay niyong dalawa, nahihiya ka pa talaga sa kanya? O siya, magbihis ka na riyan at naghihintay na si Clint sa'yo sa baba. Sabihin mo na rin sa kanya na handa ka ng magpaligaw ulit. Sige ka, baka malanta ka niyan. Oo na. Mas excited ka pa ata kaysa sa akin eh. Oo naman. Manok ko talaga yun eh dati pa. Napairap na lamang si Sandra sa sinabi ng kaibigan. Nang makaalis si Marley sa kwarto niya, ay kaagad niyang inayos ang sarili. Nadatnan niya si Clint at ang kanyang kaibigan na nagkukwentuhan. Otomatikong napaangat ang tingin ng lalaki sa kanya nang maramdaman ang kanyang presensya. Napangiti ng magaan ang babae kay Clint, habang ang lalaki naman ay seryoso lamang na nakatingin sa kanya. Maiwan ko na kayo rito ha? O Clint, ingatan mo yung kaibigan ko, yung buruhan na yan. Kahit ganyan katanga yan, ay mahal na mahal ko yan. Natawa na lamang si Clint sa mga sinabi ni Marley. Maging si Clint ay sanay na sa bibig ni Marley. Ay, saka nga pala, nasabi ko na nga pala sa kanya na handa ka na magpaligaw. Pakipot ka pa kasi, kaya pinadali ko na sa kanya. Nanlaki naman ang mga mata ni Sandra sa gulat. Bago pa man niya singahalan ng kaibigan, kaagad na itong kumaripas ng takbo at iniwan sila ni Clint. Nang mawala sa paningin ng babae ang kaibigan, napatampal na lamang siya sa noo nito. Is that really true? Magpapaligaw ka na sa akin? Deny ko pa ba? Galing na mismo sa bibig ng kaibigan ko yun. Hindi naman mahilig yun gumawa ng kwento eh. Where do you want us to go now? Hindi kita nabilhan ng bulaklak ngayon dahil nagmamadali akong pumunta rito. Dahil late na ako sa oras sa pinag-usapan nating dalawa. I'm sorry. Did I fail as a suitor now? Nakangising wika ni Clint. Napairap naman si Sandra sa kanya. Nako, alam na alam ko ang pagmamalaki ngisi mo na yan na para bang nanalo ka sa loto. Pinayagan lang kitang manligaw ulit, Clint. Pero hindi ibig sabihin noon tayo na. Kaya huwag kang masyadong magyabang dyan ha. Malay mo baka i-reject kita. Sandra, love is a process. Kaya masaya na ako kapag hayaan mo ko manligaw sa'yo. Okay na muna sa akin yun. Katulad ng sabi ko, ay handa ako maghintay sa mga desisyon mo. Hindi ako nagmamadali, Sandra. Nandito lang ako para sa'yo. Paano kapag mapagod ka? Kailan ba ako napagod? Pagdating sa'yo. Malay ko ba? Baka bukas pagising mo, magising ka na lang na pagod ka na. Na hindi mo na pala ako mahal. Hindi kahit isang beses. Ay hindi ko naisip yan. Hindi ako napagod na isipin ka. Hindi ako napagod na maghintay sa'yo kung kailan ka handa.
Hindi ako napapagod kakacheck sa'yo. Kung okay ka lang. Basta kapag ikaw ang pinag-uusapan, wala akong nararamdamang pagod, Sandra. Mahirap mapagod sa'yo lalo na kapag ikaw naman ang nagiging pahinga ko. Napangiti si Sandra sa kanyang narinig. Mula sa sariling napahakbang siya palapit sa lalaki at niyakap ito ng mahigpit. Napapikit ang babae ng mariin nang maramdaman ang pabalik na yakap sa kanya ni Clint. Hindi niya maiwasang mangilid ang luha niya at tanungin ng sarili kung deserve ba talaga niya ang pagmamahal na binibigay sa kanya ng lalaki. Huwag mo akong iiwan Huwag na huwag kang mapapagod sa akin, Clint. Hindi ko kaya. Mahal na mahal kita. Puno ng emosyon na wika ni Sandra. Naramdaman ng babae na parang natigilan si Clint sa kanyang sinabi. Biglang hinawakan ng lalaki ang braso niya at tinulak siya ng marahan upang tignan ang mukha nito. Nang magtama ang paningin nila ni Clint, kitang-kita ang hindi makapaniwalang ekspresyon ng mga mata nito at parang gulat na gulat. Hindi inaasahan ang sinabi niya. Tama ba ang narinig ko? Mahal mo ako? Nako, matagal na. Pakipot lang talaga yung kaibigan ko. Napatingin ang dalawa kay Marley na nakapamewang habang nakikinig sa usapan nilang dalawa. Hindi pa nito napigilan na sumingit sa usapan ng dalawa. Nagkatinginan na lamang sina Clint at Sandra at kay Marley. Hay, ang bilis naman ng panahon. Iiwan mo na ba talaga ako rito? Nakasimangot na wika ng kaibigan niyang si Marley. Makalipas kasi ng 1 taong panliligaw ni Clint kay Sandra, ay sinagot niya na ito. Hanggang sa umabot ng 2 taon ang relasyon nilang dalawa. Napag-usapan na namin ni Clint, nasa iisang bahay na lang kami tumirang dalawa. Bakit kasi hindi na lang kayo magbakasal na dalawa? Napabuntong hininga si Sandra. Ilang beses nag-alok si Clint sa kanya ng kasal, pero lagi niya itong tinatanggihan dahil natatakot siya sa magiging responsibilidad bilang asawa. Responsibilidad na hindi niya kayang ibigay kay Clint. Ito ay ang bigyan niya ng anak ang lalaki. Naku Sandra, baka nakakalimutan mo. Lagpas na sa kalendaryo yung edad mo. Hindi ka na bumabata. At saka isipin mo nasa tamang tao ka na kaya panahon naman na para magpakasal ka. Hindi pa talaga ako handa, Marley. Naku naman, Sandra. Ewan ko sa'yo riyan. Minsan talaga ang hirap pasahin ng takbo ng utak mo. Paano na lang kapag mapagod yan si Clint kakahintay sa'yo? Nakwento mo pa naman sa akin na ilang beses na yung nag-alok sa'yo ng kasal. Tapos ikaw itong walang ganang magpakasal sa kanya. Sige ka, baka magsawa yun kakahintay sa'yo. At bumitaw yun. Ewan ko na lang talaga sa'yo. Hindi maiwasang isipin ni Sandra ang mga salitang binitawan ni Marley bago siya umalis. Hanggang sa pagsundo sa kanya ni Clint at pagkarating sa bahay na tinitirhan nila ng lalaki, ay hindi pa rin yun maalis sa isipan niya. Napapansin ko, kanina ka patahimik ka. May problema ba? Hindi mo ba gustong nasa iisang bahay lang tayo? Don't worry. Separate naman ang kwarto natin sa isa't isa. Hindi naman sa ganon. Gusto kong kasama kita Bakit ba kasi hindi na lang tayo magpakasal na dalawa? Ano bang pumipigil sa'yo na pakasalan ako? Bakas ang pait sa boses ni Clint nang tanungin niya iyon sa babae. Kaagad namang nakaramdam ng kirot sa puso si Sandra nang mapansin ang sakit sa boses ng lalaki. Hindi ko kayang pakasalan ka, Clint. Bumasag ang boses nito. Ayokong pakasalan ka kahit kailan. Dahil hindi mo pa rin ba nakakalimutan si Nathan? Hindi ganun yun, Clint. Nagkakamali ka ng iniisip. Hindi mo man kailangan na itanggi pa. Okay lang sa akin yun. Maghihintay ako kahit nagaano ba katagal, Sandra. Pangako, hindi ako mapapagod sa'yo. Ni kahit kailan. Hindi ako nakaramdam ng pagod sa... Clint! Hindi ako pwedeng magkaanak. Hindi tayo magkakaroon ng anak. Baog ako. What did you say? Na-aksidente ako nung nasa ibang bansa ka. Dahil sa aksidente nagkaroon ng problema sa matres ko. Dahilan,
para mawalan ako ng posibilidad na magkaroon ng anak. Noong nalaman ko yon, naalala ko ang mga pangarap natin noon na magkaroon ng anak, magkaroon ng masayang pamilya. Noong naaksidente ako kasabay nun, ay ang parehong nagkasakit naman ng mga magulang ko. Lumapit sa akin si Nathan at inalukan niya ako ng kasal. Kapalit nun, ay siya na ang bahala sa aming lahat. Iniisip kita noon, kaya sinabi ko sa kanya na naghihintay ka sa akin. Sabi niya sa akin na hindi mo na ako hihintayin pa. Dahil unti-unti mo na ring inaabot ang pangarap mo. Kaya naisip ko na masaya ka na roon. Napilitan din ako magpakasal kay Clint dahil sa offer niya sa akin. I'm sorry. Wala ako nung nagdurusa ka. Hindi ko alam, Sandra. Kaya hindi ko kayang magpakasal sa'yo, Clint. Hindi kita kayang bigyan ng anak. Hindi ko kayang bigyan ka ng masayang pamilya. Hindi natin matutupad yung mga pangarap natin na magkaroon tayo ng anak. Yun lang? Anong yun lang? Yun lang ba ang dahilan mo? Kung bakit ayaw mo magpakasal sa akin? Clint, naiintindihan mo bang sinasabi mo? Ang sabi ko, baog ako. Hindi ako kailanman magkakaanak. Dahil wala na akong kakayahan pang bigyan ka ng anak. Nagulat si Sandra nang biglang matawa ang lalaki. Akala ko kung ano na ang dahilan. Kung bakit mo ako iniwan. Nagtaka si Sandra sa sinabi ng kasintahan. Bago pa niya tanungin si Clint, ay nagulat siya nang bigla itong lumuhod sa kanyang harapan dahilan para mapasinghap siya. Kasunod nun ay ang paglabas ng lalaki ng singsing mula sa kanyang bulsa. Wala akong pakialam kung di man tayo magkaroon ng anak, Sandra. Ang importante sa akin ay magkasama tayong dalawa. Ano ngayon kung di ka pwedeng magkaanak? Pwede pa tayong mag-adopt, Sandra. Marami pang paraan dyan. Kung iniisip mo na iiwan kita dahil hindi mo ako mabigyan ng anak, hindi ko magagawa yun. Tanggap ko kung ano ka. Para sa akin, wala kang kakulangan. Sapat na sa akin na ikaw lang, Sandra. May anak man o wala, basta kasama kita. Sapat na sa akin yun. Kung yun ang kinakatakot mo na baka man-disappoint mo ako, dahil lang dyan, pues hindi sapat sa akin ang rason mo para tanggihan ang pagyaya ko sa'yo na magpakasal. Sandra, mahal na mahal kita. Please, marry me. Clint, pag-iisipan ko munang mabuti ang lahat. Matagal ko nang iniisip to, Sandra. Wala na akong iniisip pang makakasamang babae habang buhay, kundi ikaw lang. At hindi ko hayaan ang pagkakataon na ito para lang sayangin ang lahat dahil lang sa hindi mo ko mabigyan ng anak. Maraming paraan, Sandra. Please, marry me. Nangilid ang luha ni Sandra at sunod-sunod na napatango bilang tugon. Samantala, nanginginig naman ang mga kamay ni Clint habang pinapasuot sa babae ang singsing. Nang tuluyan ng maisuot, mabilis na tumayo ang lalaki at niyakap siya ng mahigpit. Mahal na mahal kita, Sandra. Kahit na ano man ang mangyari, ang makasama ka habang buhay. Ang tanging pangarap ko. Hindi niya napigilan pa ng babae na humikbi. Hindi niya inaasahan na sa kabila ng lahat ay may lalaking tatanggap sa kanya. Lalaking tatanggapin siya kahit hindi man niya ito mabigyan ng anak. Pero sa kabila ng lahat, hindi niya nakalimutan na magpasalamat sa may kapal dahil sa lalaking biyaya sa kanya. Wakas! Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Kung nagustuhan mo ang kwento, please leave a like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel. Maraming salamat po!